Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungero. So inanyayahan ko kayo na mag-like, share, and subscribe o mag-follow para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga uri ng breeders. So mga kasabong, kayo po ba, ano ba ang uri ninyo with due regard sa pagsasabong? So, may iba't ibang mukhaang pagiging breeders. So, pag nagsabong kayo, you are a breeders itself. Ayan po. So, una, commercial breeders. Ito po yung nagbubuo ng para sa ipagbili. Kasi commercial eh. Kung ikaw commercial breeders ka, dapat quality yung manok mo para maibenta mo. Kamukha na lang ng mga piestag na yan. Sila yung mga commercial breeders. Ayan. So pangalawa, mga brothers, mga kasabungero, mga brother and sister dyan sa sabong, hobbyist. Pag ikaw ay isang breeder na hobby lang, yan po, iyaon pong mga gumagawa para sa mga libangan at kasiyahan lang. Yan, hobby mo lang, kasiyahan lang, kaligayahan lang. Yan po yung hobbyist breeder. Ayan po. Kung ikaw ay isang sports breeders, ikaw yung naglalayon para sa laban or prestihiyoso o yung mga may parangal, like for instance may mga groups yan NGBE, ayan, diyan sa Manila Arena, ayan, diyan sa Pigba, yan po yung mga sports breeders. Yan po. And then mga kasabong, bilang isang breeder tayo, mayroon tayong tinatawag na mga maliit na breeders. Ito po yung mga small time lang. Ayan. Mayroon din tayong katamtaman lang. At saka mayroon din tayong malalaking breeders. Which is, ito na yung mga big time breeders. Ganun po yan. Mga kasabong karamihan po sinusukat ang mga commercial breeders sa dami ng ulo ng mga manok. Pagka commercial ka, siyempre damihan mo na, pero kailangan quality po ang manok ninyo, kasi hindi po mabibili yan pag hindi quality. Ayan po. Kamukha na lang ng mga may iba dyan, 200,000, 100,000. So, hindi yan mabibili pag hindi quality. At saka, gwapong manok. Ayan po. And then, meron namang nasusukat ayon sa presyo. And then, na reputasyon ng isang breeder. Of course, pagka nag-champion ka na sa mga big events, so may reputasyon ka na, siyempre, mahal na rin yung mga manok mo. Ganon po yan. So, mayroon, anuman ang inyong layunin sa pagbibreeding, sukat man o estado ng sa dulo niyan ay may dalawang uri lamang na breeders. Ayan po. Dalawang uri lang daw lang ang breeders. Mayroon tayong tinatawag na replicator. Ito po yung gaya-gaya. At saka ito po yung originator. Ito po yung original mismo na ikaw ang gumawa. So bilang isang breeder, ano ka ba? Replicator ka or originator ka? Ang alam kong original ay yung taga Amerika. Kasi yung pangalan nila ay talagang dala-dala nila. Ganon po mga kasabong. Again mga kasabong, ang mga uri ng breeders. Maraming breeders yan. May commercial breeders, may hobbyist breeders, mayroong sports breeders, mayroong
small time, mayroong katamtaman lang, at saka may big time breeders din. Depende ang presyo mo sa reputasyon mo. Kung ikaw ay nag-champion na, medyo mahal. Pagka small time breeders ka lang, ay baka piso lang yung manok mo. And then, bilang isang breeders, dalawa lang yan. Ikaw ang gumawa or ginaya mo lang sa iba. Again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga sumubaybay dyan at saka nag-like, share, and subscribe sa ating channel. Ito po si Laban sa Bungirong nagsasabing maraming salamat po sa inyo.